Huwag tayo magpadala sa bulong ng demonyo. Yung tipong kay isyo tinatamad tayo. Yung tipong parang ayaw mo na. Huwag, kapatid. Alalahanin mo, bawat gagawin mo ay nakasalalay ang kaligtasan ng kaluluwa mo, kapatid. Sasabihin mo, anong kaluluwa ang pinagsasabi mo? Kapatid, ang kaluluwa mo at kaluluwa ko ay nangangailangan kaligtasan. Huwag tayo masyadong magpakabulag sa bulong ng demonyo dito sa mundong ito. Masyado tayong binubulag ng mga demonyo, kapatid. Ang demonyo nagmamadali para mahulog tayo sa bitag nila. Huwag tayo magpadala sa mga pain ng demonyo, mga kapatid. Tandaan natin yan. Hindi natin kaya na wala si God sa buhay natin. Yun ang katotohanan. Sasabihin mo, mahal ko ang Diyos. Ako rin mahal ko ang Diyos. Kapatid, nagsasalta ka ng mahal mo ang Diyos, pero nangangalunya ka? Paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos? Nakikipagtali ka naman sa kapwa mo babae, kapwa lalaki. Paano mo pa masabi na mahal mo ang Diyos? Ay, yung kinakasama mo, kapitbahay mo, may asawa. Inasawa mo, ginalaw mo. Alam mo yung mga ganong, kapatid? Kumpari mo, mari mo. Isang kasuklam-suklam na gawain niyang, kapatid. Napakasama na nating mga tao dito sa mundong ito. Wala na tayong takot sa Diyos. Yung tipo nangangalunya na tayo, nakikiapid na tayo, nakikipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki, nagnakaw, anong pinagagawa, kasamaan. Mga kapatid, naging normal na sa sitwasyon natin. Baliwala natin, okay lang. Wala na tayong pakialam kung anong nararamdaman ng Diyos sa buhay natin. Minsan maisip ng Diyos, pagkatapos tayong likain, wala tayong utang na loob. Kung tutusin, kayang-kaya tayong puksain eh. Isang oras, isang minuto, kahit isang iglap lang, tunaw ang mundo. Pero ang ginawa ng Diyos, nandun pa rin yung habag niya. Nandun pa rin yung pagmamahal niya sa mga taong hindi naman, alam mo yung tipong hindi naman dapat na, kasi Diyos siya eh. So, sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, binibigyan pa tayo ng chance. Tipong nagtitiis siya sa sakit, lungkot. Ang mga anak, magsisi lang kayo. Kasi huwag tayo matigas ang ulo. Ang Diyos kasi, parang magulang din yan. Diba nga, mga masasamang tao nga eh. Kahit yung mga anak nila, kaya nilang mahalin eh. What if pa kaya ang Panginoon na siya mismo naglikha sa atin? Nakakatawa ba pakinggan? Pero ito ang katotohanan. Magising tayo sa katotohanan. Pinubulag na tayo ng demonyo. Ayaw ng demonyo na mapasa Diyos tayo. Ayaw ng demonyo na maligtas tayo. Ano pa ba ang dapat natin gawin at patunayan sa atin na ang Diyos ay totoo? Ang impyerno ay totoo. Ang Bible ay totoo. Bakit pa tayo masyado nagpakamangmang sa katotohanan? Kailangan nating alamin ang katotohanan. Kailangan nating isipin kung ano ang mga nangyayari sa buhay natin. Kailangan nating unawain kung ano ba talaga o sino ba talaga ang nangangailangan ng kaligtasan. Diba mga kapatid? Ang nangangailangan ng kaligtasan ay ang kaluluwa mo. Kaluluwa ko. Ang nakatunay na nakakaranas ng hirap ay ang kaluluwa natin. Pag oras lumabas yung kaluluwa natin, siya ang tunay na makakaramdam ng hirap at sakit. Yung tipo nandito pa yung kaluluwa natin sa katawan natin, mga kapatid, gawin na natin ang tama dahil ang kaluluwa natin kahit hirap na, hindi sila basta lalabas sa katawan natin dahil ayaw ng kaluluwa natin mapasa impyerno. Alam mo ba yun? Ako kaluluwa ko. Sipin mo ako kaluluwa ko. Marumit makasalanan yung kaluluwa ko. Ayaw ko lumabas sa katawan na to. Ayaw ko hanggat hindi ako nagsisi. Ayaw ko sa impyerno. Kapatid, kaluluwa mo. Nakikinig sa kaluluwa ko. Ayaw ko sa impyerno, kaya hanggat kaya hindi ako lumalabas sa katawan kong ito. Ganyan ang kaluluwa mo, kapatid. Kahit hirap ka na, kahit may sakit ka,
Kahit yung minsan parang nawawala ka sa sarili, tulala. Kasi ang kaluluwa mo gusto lumabas pero pilit siyang pumapasok sa katawan mo. Dahil ayaw niyang lumabas na wala siyang communication kay God. Yung tipong hindi nakapag-surrender kay God ng problems. Hindi ka nakapag-sorry, hindi ka nakapag-repent. Kasi ang gusto ng Diyos, anak, mag-repent ka. Anak, magsisi ka sa iyong mga nagawa ng kasalanan. Ngayon, nakakatawa ba? Pakinggan, nakakatawa ako. Isipin mo mabuti. Bakit nga ba namamatay pang isang tao kung mayroon lang naman ding buhay na diretsuhan lang? Tipong pare-pareho lang. Bakit may masama't mabuti kung pare-pareho lang? Huwag mong paliwalain, kapatid, yung tipong nagpapakahirap ka sa mundong ito. Hindi mo inaalintana ang kapahamakan darating sa buhay mo. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, huwag natin baliwalain. Yung tipong nagmamakaawa pa siya sa atin. Mga kapatid, di ba tayo marunong matakot at respeto sa Diyos? Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Yung tipong nagmamakaawa pa ang Diyos sa atin. Tao lang tayo, Diyos siya. Bakit parang nagmamalaki tayo? Ano bang dapat ipagmayabang natin? Bilang isang mga tao, wala tayong dapat ipagmayabang. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kasi ordinary lang tayong mga tao. Diba? Pagkatapos tayong likain mula sa alabok, hinulma bilang tao ayon sa wangis na anyo niya. Mahal tayo ng Diyos, yung tipong palad tayo, yung sarili natin, yung mukha natin bilang isang alabok. Hinulma niya tayo bilang anyo ng katawan niya, ng anyo niya, mukha niya. Diba? Di tayo niya inangyo na mukhang hayop, mukhang ewan lang. Hinulma niya tayo ayon sa kanyang wangis. May mata, may ilong lahat. Diba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Matuto tayong umamin sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Sa ating pagiging makasalanan at marumi, aminin natin sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Kung mismo sarili natin, hindi tayo marunong umamin sa ating pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Totoo yun. Huwag mo nang isipin, sasabihin ng iba kay issue. Gusto ko magbago, baka pagtawanan ako. Gusto ko magsisi, baka hindi naman pwede. Kamangmangan yung mga sinasabi mo. May nagsisirin ng words of God. Nakakahiya pakinggan kasi yung daming tao. Kapatid, bakit ganyan tayo mag-isip? Kaluluwa mo nangangailangan ng kaligtasan. Kaluluwa natin nangangailangan ng kaligtasan. So wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Isipin natin yung sasabihin ng Diyos sa buhay natin. Yung tipong mag-goodbye tayo sa mundong ito, ni wala naman tayong nagawang kabutihan. Miski pa sarili natin, hindi na natin naintindi, hindi na natin naayos. Maisip mo ba pag lumabas yung kaluluwa natin? Ikaw mismo nanonood. Lumabas yung kaluluwa mo sa katawan mo. Naisip mo ba na isa lang ang buhay natin? Pag oras lumabas ang kaluluwa dyan sa katawan mo at hindi ka nakapagsisi, wala ka ng pag-asa, kapatid, na magbago pa. Pag oras lumabas yung kaluluwa natin at hindi tayo nagsisi, wala na. Ano pang pag-asa? Wala nang pag-asa para magbago. Yung tipong gusto kong bumalik kasi totoo palang impyerno, hindi ka na pwede bumalik, kapatid, kasi bumigay na ang katawan mo. Totoo yun, kapatid. Bumigay na ang kaluluwa mo. Kapatid, ganito yung na-explain ko sa inyo, ha. Meron namang ibang tao na ang katawan, wala silang pakialam sa katawan. Pero ang spiritually malakas. Yung tipong napilay na, nagkasakit na, tipong pinapabayaan din yung katawan. Pero baka Diyos naman, dasal na dasal. Tipong, yung kaluluwa niya, binubuhat na lang halo siya, gumagalaw siya. Kapatid, kahit sabihin mong malakas ang spiritually mo, alagaan din natin yung katawan natin. Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. Hinulma tayo ayon sa kanyang wangis.
Tandaan natin, mas maganda yung malakas ang katawan mo at malakas din ang spiritually mo. Hindi yung, meron naman ding iba na ang lakas-lakas ng katawan pero yung karuluwa, naghihingalo na. Pa-gym-gym, para macho, kain healthy food, para healthy yung kabody. How about your spiritually? Healthy ba siya? Minsan ba iniisip mo na kailangan din ang espiritu natin na kumain? Spiritually? Kailan pa ba tayo magbabago mga kapatid? Tipong huli na? Kaluluwa ko nangangailangan ng kaligtasan. Bakit masyado niyo pang iniisip yung sinasabi ng iba? Ano ngayon kung pagtatawanan tayo? Ano ngayon kung ganun ang sabi nila sa atin? Alam mo mga kapatid, ay sasabihin nila, paano sa media, ginagamit ng Diyos para lang kumita. Kapatid, lahat ng tao gustong kumita sa social media. Yung iba naguhubad, nagpapatawa, naging bastos, minsan mag-asawa, magsasabuatan sila. Usap tayo ng mga bastos, normal lang naman sa atin yun eh. Para lumaki ang views. Diba? Pero di ba mas maganda yung tipong magsisharing ka ng words of God, kumikita ka na marami ka pang maligtas na kaluluwa. Di ba kapatid? Tandaan natin yan. Kung meron ka na naman alam at kakayahan na mag-sharing ng words about of God, i-share mo. Huwag mong ipagkait sa kapwa mo. Yung tipong makapanood ang kapwa mo. Yung tipong nabulag yung kapwa mo ng kasalanan. Diba? Magtulungan tayo. Kaluluwa mo kapatid, kaluluwa ko ay kailangan kaligtasan. Huwag tayong magpakabulag sa bulong ng demonyo sa atin. Yung tipong dinaganahan tayo ng demonyo, pasukan tayo ng isang esperto ng demonyo, dampo, hindi pwede ka magbago, akin ka lang. Walang karapatan ang demonyo sa buhay natin. Tandaan natin yan. Hindi niya tayo pagmamayari. Huwag mong i-allow na matalo ka ng demonyo. Lagi mo ilagay sa puso at isip mo na si God lang ang may karapatan sa atin. Pag medyo napanghinaan ka kapatid, nawawalan ka ng pag-asa kapatid, yung tipong pakiramdam mo hindi mo kaya kapatid, lagi mong tandaan, bibitawan mo lagi ang salitang to, Jesus name, lumayo ka demon. Jesus name, lumayo ka demon. Yun lang kapatid. Isurrender natin ang buhay natin sa Diyos kasi siya ang tunay na may karapatan sa atin. Siya ang tunay na nagmahal sa atin. Hindi natin kaya na wala siya. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos. Magkaroon tayo ng utang na loob. Dahil yung pagmamahal ng Diyos sa atin, walang nakakasukat. Ganon ka kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Huwag tayong magpakamangmang. Huwag tayong magpakabulag sa bulong ng demonyo sa atin. Masarap ang bawal pero dulo ay kamatayan. Diba? Pakinggan nyo ang mga sharing words of God kasi kagaling at kalakasan. Spiritual yan mga kapatid. Totoo yun. Kumising na tayo habang maaga pa. Yung tipo nagmamadali na ang demonyo para yung tipong hindi ka magbago, hindi ka na magsisi. Tandaan natin yun. Ang buhay natin nakasalalay sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng takbo ng buhay natin. Siya rin ang tanging nakakaalam kung kailan ka mawawala o hindi. Totoo yun mga kapatid. Pero ang problema kasi sa ating mga tao, dahil nadaganan na ng demonyo, napasukan na ng demonyo yung utak natin, nabulag na ng demonyo yung isip natin, yung tayo mga tao na binigyan na niya ng kaalaman, karunungan, katalinuhan, minsan hindi na nagawa sa tama. Tipo nagka-problema lang, na broken hearted lang, nagnabaon lang sa utang, kay isyu inaway lang, nagkasagutang lang, magpakamatay na. Tapos sasabihin ng Diyos sa'yo, anak, huwag kang magpakamatay. Hihiwa-hiwa ka sa liig. Tapos sasabihin sa'yo ng Diyos,
mabubuhay ka. Binuhay ka pa rin. Hindi ganyan, di ka pa rin nadala. Bigti ka. Buhay ka pa rin. Tumalon ka pa sa building. Napilay ka lang, buhay ka pa rin. Uminom ka na ng gamot. Kung lahat, inom mo ng inom. Alam mo, sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, yan ba talagang gusto mo sa buhay? Yan ba talaga ang plano mo sa buhay? Hindi mo na ba talaga alintana? Kapamak kang na darating sa buhay mo? Kasi nabulag ka na. Nabulag na kasi tayo ng kasamaan eh. Huwag kapatid, magising na tayo sa katotohanan. Ang problema ay dintala ng demonyo. Mabroken ka, magka-problema ka financially, magkaroon ka ng kaaway. Mindset ba, gising? Ba't kailangan nating saktan ang sarili natin? Kaluluwa natin, pag oras na mamatay, nawala dito. Wala nang pag-asa. Sasabihin nyo ang impyerno, pareho lang pag namatay, dami mo sinasabi. Kung magsisi ka, huwag ka mandamay ng iba. Sasabihin mo pa sa mga tao nagsishare sa'yo. Kapatid, alam mo ba yung bulkan? Yung bulkan na yan, kapatid. Pag sumabog, di ba lumalabas tubig na apoy? Di ba? So, sa ilalim ng lupa, kapatid, ay merong tubig na apoy. So, sa pinakadulo ng lupa na ito, sa pinakamababa, ay impyerno, mga kapatid. Impyerno. Pinahindulutan ng Diyos yung bulkan na yan para maintindihan natin mga tao na meron talagang impyerno sa ilalim ng lupa. Totoo yun. Kailan pa tayo maniwala? Pag huli na ang lahat? Bakit hindi natin pinapakinggan ang mabuting balita? Pero pagkalukuhan, kalaswaan, iniintindi, inuunawa natin. Nakakatawa. Tuwang-tuwa ka, pero hindi mo alam, hinuhulog ka na pala ng demonyo. Lagi nating tandaan, kapatid, mahalin natin ang sarili natin. Kasi ang kaluluwa natin ang nangangailangan ng kaligtasan. Mahalin natin ang Diyos ng higit pa sa buhay natin. Magkaroon tayo ng takot at respeto sa lumikha sa atin. Ikaw at ako ay kailangan magsisi. Huwag tayong magpadala sa bulong ng demonyo dahil walang karapatan ng demonyo sa atin. Lagi nating tandaan, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Walang ibang taong na nagmahal sa atin, kundi ang Diyos lang. Isa lang ang Diyos natin, si God na sa taas. Itapon mo ang iyong santo. Itapon mo ang iyong rebulto. Hindi yan sila totoo. Huwag mo silang sambahin. Ang Diyos ay isang masiloso o nagsiselos yan si God sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba mo. Sasabihin siya ng Diyos, anak, bakit ka ba nagsasamba diyan? Siya ba ang lumikha sa'yo? Sa oras masunog ang bahay mo, bubuhatin mo, ang rebolto mo, itatakbo mo, ay masusunog yung Diyos ko. Saan ka pupunta? Yung Diyos ko masunog. Sabi ng demonyo, ayun, babalikan mo ako. Sunog ang kahoy. Patay ka ngayon. Yung Diyos na sinasabi mo, kapatid, instrumento ng demonyo yan. Kaya huwag mong tangkiligin at sambahin. Mahirap paniwalaan, pero itong katotohanan. Lagi nating tandaan, gagawa lahat ng demonyo, makuha lang tayo. Ang Diyos, pinagkalooban niya na tayo. Bago tayo nilikha sa mundong to, sabi ng Diyos, ihulma kita ayon sa aking wangis. Pagkakalooban kita ng hininga. Ipagkaloob ko sa iyo ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay dito sa mundo ay matatakot sa iyo. Katulad ng mga hayop. Lahat ng dito, under nating mga tao. Totoo yun, mga kapatid. Tapos pinagkaloob sa atin ng Diyos na umintindi o alamin ang tama at mali. Marunong tayo umintindi ng tama at mali. Pinagkaloob na sa atin ng Diyos yun. Binigyan tayo ng talino, kaalaman. Lahat pagkaloob na ng Diyos sa atin. Lahat ipagkakaloob ko sa inyo, mga tao. Ganyan ko kayo kamahal.
Ang hindi ko lang ipagkaloob sa inyo yung alamin ang sitwasyon ko sa langit. Kasi pag oras na nalaman natin yun, alam na kasi ni God. Sabi ng Diyos, teka nga, ibigay ko yung kaalaman na kung paano ang sitwasyon ko sa langit. Ibibigay ko nga sa'yo, pero teka, basahin ko muna ha. Ngayon, binililik ni God, ano ba mga resulta? Grabe, nakikita na ng Diyos. Merong mga nilalang na apak-apakan ng Diyos. Tipong magpiling hasta Diyos na. Tipong hindi na nire-respeto ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, pasensya na tao, alisin ko ito. Hindi ko ipahindulot na alamin nyo ang sitwasyon ko sa langit. Sa sobra kasi talino natin mga tao, alam niyo mga scientists. Ang mga scientists, nakakarating na sa mga planeta, nalaman ng 9 planet of the universe. Ganyan katalino na mga tao. Ganyan tayo kamahal ang Diyos. Kaya magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Gamitin natin talino natin sa tama. Mahalin natin ang spirituality natin kasi itong nangangailangan ng kaligtasan. Lagi nating tandaan kapatid. Lagi mong isipin, God calling us, repent all. Ikaw mismo kapatid, ikaw. Ako at ikaw. Ikaw mismo nanonood. Sabi ng Diyos, mag-repent ka. Hinihintay kanyang magsisi. Kailangan natin magsisi at magbalik loob sa Diyos. Tandaan natin yung kapatid. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kahit anong tindi na kasalanan, sakit mo, basta isurrender natin kay God, kayang-kaya tayong pagalingin at kaya tayong patawarin. Basta taos puso ang pagsisisi natin, taos puso ang paghiling natin sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Magsisitan tayo.